Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 528 hanggang 33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Swish. Isang liwanag ng espada na mabilis hanggang sa limitasyon ng kumislap. Sa sandaling ito, 4,200 sinaunang mammoth silhouettes ang nabuo sa itaas ng Alvin. Bukod sa puting kulay na pagmamayari ng Origin Energy, mayroong isa pang hibla ng violet at isang hibla ng Asher sa loob ng liwanag ng espada. Ang sword strike na ito ni Alvin ay naglalaman ng 60% amplification ng Grade 4 Spirit Sword na nagpalakas sa kanyang base strength ng 2,000 sinaunang mammoth. Ang amplification ay ang lakas ng 1,200 sinaunang mammoth silhouette. Bukod pa riyan, ipinagkaloob ng half-step Advanced Lightning Force at half-step Advanced Wind Force ang lakas ng 1,000 sinaunang mammoth kay Alvin. Sa kabuuan, ito ay ang lakas ng 4,200 sinaunang mammoth. Sa lakas, mas malakas pa siya sa 6th leader ng bandido. Ang pinakamahalaga, ang sword drawing arts na ginawa ngayon ni Alvin ay orihinal na sanay sa bilis. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa 6th leader, na sinamahan ng bilis ng kanyang sword drawing arts. Ang bilis ng espada sa kamay ni Alvin ay tuluyang dumurog sa bilis ng sable sa mga kamay ng 6th leader. Swish! Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw, at halos lahat ng mga bandidong naruroon ay hindi nakikita ng malinaw ang mga galaw ni Alvin. Ipoipo. Samantala, kumislap ang figure ni Alvin para umiwas sa gilid. Samantalang ang espada sa kamay ng 6th leader ay mabangis na kumislap patungo sa lugar na kinatatayuan ni Alvin kanina. Ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi pa rin nagbabago kahit kaunti kahit na umalis na si Alvin sa lugar. Siyempre, hindi dahil sa mabagal ang reaksyon ng 6th leader, ngunit sa halip ay isang pinong punit ang lumitaw sa lalamunan ng 6th leader, at pagkatapos ay nagsimula itong bamuka ng nakasisilaw at maningning na dugo. Tumalsik ang dugo sa buong sahig at tila nag-transform sa maraming pulang rosas. Clang! Ang ika-6 na pinuno at ang kanyang saber ay natangay ng mabangis ng momentum, at kinalkil nila ang sahig hanggang sa lahat. Pagkaraan ng maikling sandali, ang ika-6 na pinuno ay nahiga doon sa lupa at ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Patay. Tahimik. Ang maluwang na kuweba ay nakamamatay na tahimik dahil ang lahat ng mga bandido ay tulala. Sa isang kisap mata, ang 6th leader na pinakamalakas sa kanila at ang unang level na Void Prying Stage Bandit na kanang kamay ng 6th leader ay parehong napatay, at ang eksenang nasa harap nila ay halos hindi na sila makabangon sa kanilang pagkagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga bandido ay namutla pagkatapos nilang makabawi sa kanilang pagkagulat. Tumakas ka! Tumakas ka! Nang kaharap ang binata na nakasuot ng violet na pumatay sa dalawang eksperto sa Void Prying Stage sa isang kisap mata, wala silang kahit katiting na hangarin sa pakikipaglaban at naisipan lang nilang tumakas kaagad sa lugar na ito. Pero makakatakas kaya sila? Swish! 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 Kasabay ng pagkislap ng Grade 4 Spirit Sword sa kamay ni Alvin, sunod-sunod na nasawi ang mga bandido sa ilalim ng kanyang espada. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lord. Ang maraming bandido ay walang tigil na humingi ng awa. Ngunit si Alvin ay kasalukuyang parang uhaw sa dugo na Osiris na gumapang palabas mula sa impyerno, at inani niya ang buhay ng mga bandido sa nilalaman ng kanyang puso. Hindi nagtagal, bumalik sa kalmado ang maluwang na kuweba dahil patay na ang lahat ng mga tulisan. Grade 4 Spirit Sword. Si Marlon na sumunod kay Alvin at nakatago sa gilid noon pa man ay sa wakas ay nakabawi na sa kanyang pagkabigla. Nang salakayin at patayin ni Alvin ang 6th leader, nahulaan niya na ang Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay maaaring Grade 4 Spirit Sword. Ngunit hindi siya nang ahas na kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Kung tutuusin, ang isang Grade 4 Spirit Sword ay masyadong nakakagulat. Normally speaking, ang Grade 4 Weapons Craftsman ay naroroon lamang sa loob ng mga dynasties na iyon. Bukod dito, sila ay napakabihirang. May kilala si Alvin ng isang Grade 4 na Weapons Craftsman. Laking gulat ni Marlon, at napabuntong hininga siya sa kanyang puso.
Saganang kanya, dahil si Alvin ay mayroong grade 4 na spirit sword na hawak niya, nangangahulugan ito na si Alvin ay may magandang relasyon sa isang grade 4 na weapons craftsman. Akala ko noon ay isa lamang siyang alagad ng 7-star sword sect. Hindi ko akalain na kamag-anak siya ng isang grade 4 na weapons craftsman. Napabuntong hininga si Marlon sa kanyang puso. Vice din Colton, pakibilang. Pagkatapos niyang iligpit ang lahat ng samsam sa labanan, muling bumaon ang tingin ni Alvin kay Marlon. Kasunod nito, umalis si Alvin sa kuweba at sumunod sa daanan upang makarating sa labas. Si Alvin ay hindi sabik na umalis, at binilang niya ang kanyang mga samsam habang hinihintay niya si Marlon. Una, binawi ni Alvin ang spatial ring ng 6th leader. Katulad ng spatial ring ng 9th elder, mayroong malaking halaga ng ginto at pilak. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi gaanong nakakaakit kay Alvin. Ito ay hindi nagtagal, napansin ni Alvin ang isang madilim na berdeng kulay na perla sa loob ng 6th leader's spatial ring. Ang dahilan kung bakit nakuha ng perlas na ito ang atensyon ni Alvin ay dahil nang hawakan ng espiritual na lakas ni Alvin ang perlas, isang mahinang pagbabago-bago ng espiritual na lakas ang nalipat mula rito. Siyempre, ang pagbabago-bago ng espiritual na lakas sa loob ng perlas ay walang may-ari. Anong nangyayari? Hindi lang iyon, napansin din ni Alvin na nang hawakan ng kanyang espiritual na lakas ang madilim na berdeng perlas, ang espiritual na lakas sa loob ay talagang unti-unting sumanib sa kanyang espiritual na lakas at walang tigil na pinalakas ang kanyang espiritual na lakas. Ano ba talaga itong perlas? Sa ilalim ng kanyang kuryosidad, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at hinanap ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor upang makita kung mayroong anumang talaan ng perlas na ito. Soul Peel. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Alvin ang mga talaan na may kaugnayan sa perlas na ito. Ang isang Soul Pearl ay isang pag-iral na katulad ng isang espiritong prutas. Karaniwang pagsasalita, kung ang isang tao ay gumamit ng mga espesyal na pamamaraan upang tipunin ang Lunar Ray Force, magkakaroon ng pagkakataon na gawing isang Soul Pearl pagkatapos ng ilang 10 taon. Lunar Ray Force ay ang enerhiya ng buwan sa kalangitan sa gabi. Ang Soul Pearl ay nagmula sa purong Lunar Ray Force at ito ay naglalaman ng espiritual na lakas na madaling sumanib sa espiritual na lakas ng isang tao. Ordinarily speaking, may mga paraan para tipunin ang Lunar Ray Force at i-condense ang Soul Pearl, at ang inscription formation ay isa sa mga pamamaraang iyon. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Dahil dito malalaman ng Rebirth Martial Emperor ang pagkakaroon ng Soul Pearls. Sa panahon ng kanyang kalakasan, ang Rebirth Martial Emperor ay minsang nagtipon ng Lunar Ray Force na may inscription formation at nag-condense ng Soul Pearl para ipagkaloob sa kanyang personal na alagad. Nagawa ng isang Soul Pearl na mapabuti ang spiritual force. Bagamat hindi maganda ang epekto nito, hindi ito magiging katulad ng mga espiritong prutas na nababawasan ang epektong panggamot pagkatapos ng bawat pagkonsumo. Hanggat ang isa ay may sapat na Soul Pearls, ang espiritual na lakas ng isang tao ay maaaring direktang mapabuti. Siyempre, may ilang limitasyon ang isang bagay na lumalaban sa langit tulad ng Soul Peel. Ang Soul Pearl ay higit na nakapagpapahusay sa spiritual force ng isang martial artist o demonyong hayop sa ibaba ng martial monarch stage. Kapag ang espiritual na lakas ng isang tao ay tumuntong sa martial monarch stage, ang Soul Pearl ay hindi na magkakaroon ng anumang epekto. Nasira ang spiritual force ko. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, napansin niya na ang kanyang espiritual na lakas ay talagang nasira. Umabot na ito sa ikatlong antas ng Void Priang stage. Bagaman ito ay pambihirang tagumpay lamang ng kanyang espiritual na lakas, si Alvin ay tuwang-tuwa pa rin. Bagaman mayroong ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga katangian ng isang Soul Pearl at isang Spirit Fruit, ito ay hindi naiiba sa isang Spirit Fruit sa pagtulak sa antas ng spiritual force mamaya. Sa ibang pagkakataon, kapag ang aking cultivation ay umabot sa ikalawang antas ng Void Priang stage, ang aking spiritual force ay itulak sa ikaapat na antas ng Void Priang stage. Ito ay magpakailanman na mapanatili ang pagiging dalawang antas na mas mataas kaysa sa aking cultivation. Bumaba ang tingin ni Alvin sa Soul Pearl. Sa kasalukuyan, ang madilim na berdeng kulay na Soul Pearl ay naging isang malakristal at translucent na kristal na perlas. Pop!
Sa sandaling ito na ang crystal na perlas, ay binalot ng espiritual na lakas ni Alvin at agad na nagkapira-piraso bago naglaho ng walang bakas. Bilang isang mahimalang bagay na nakapagpapahusay sa eksperto sa spiritual force of a void transformation stage, ang mga epekto ng Soul Pearl ay maliit gaya ng inaasahan. Ang aking spiritual force ay nasa unang antas lamang ng Void Prying stage, at pagkatapos na ubusin ang isang Soul Pearl, ito ay talagang umabant lamang sa ikatlong antas ng Void Prying stage. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Maaari niyang isipin na kapag mas mataas ang antas ng kanyang espiritual na lakas, kakailanganin niyang sumipsip ng higit pang Soul Pearls para makalusot. Nagtataka ako kung saan nakuha ng sixth leader na ito ang Soul Pearl. Napansin ni Alvin na iisa lang ang Soul Pearl sa loob ng Sixth Leader's Spatial Ring, at naging dahilan ito para hindi niya mapigilan ang sarili na mabaigo. Ngunit, ang aking espiritual na lakas na sumusulong sa ikatlong antas ng Void Prying stage ay maaaring ituring na isang hindi inaasahang dahilan para sa kaligayahan. Sa di nagtagal, nagpakawala ng hangin si Alvin at naramdaman niyang masyado siyang sakam. Gamit ang aking kasalukuyang espiritual na lakas, hanggat hindi ko nakakaharap ang unang pinuno ng mga bandidong ito, kung gayon kahit na sila ay nasa ikatlong antas ng Void Prying stage, magagamit ko ang aking soul skill, Thousand Illusions, para madaling makakuha ng tagumpay laban sa iba pang mga leader, basta't hindi sila Inscription Master. Nang mag-isip siya hanggang dito, lumundag ang damdamin ni Alvin. Samantala, lumabas si Marlon mula sa kuweba. Vice Dean Colton, ilang puntos ang ibinigay sa akin ng mga bandido na ito. Tumingin si Alvin kay Marlon habang nagtatanong. Tumingin si Marlon kay Alvin na parang nakatingin sa isang halimaw, pagkatapos ay sinabi pagkatapos ng ilang sandali, 236 na puntos. Kasabay ng mga puntos mula sa nakaraan, 378 puntos. 378 puntos. Tumango si Alvin. Ituloy. Nang makita niya si Alvin na naglakad palabas na may malalaking hakbang, sumunod din si Marlon. Vice Dean Colton, ikaw. Napansin ni Alvin na hindi itinago ni Marlon ang kanyang sarili, at hindi niya maiwasang maging bahagyang mausisa. Kasabay nito, napansin niya na may mahirap ipahayag si Marlon. Vice Dean Colton, magsalita ka ng tapat kung may gusto kang sabihin. Ngumiti si Alvin. May utang siyang pabor kay Marlon, at naalala niya ito sa kanyang puso. Sa ganang kanya, kung magkakaroon siya ng pagkakataong suklian ang pabor kanina, medyo magaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Hindi siya handang mag-utang ng pabor. Huminga ng malalim si Marlon at nagtanong. Alvin, ang spirit weapon na ginamit mo kanina ay grade 4 spirit sword. I was wondering kung ano ang bumabagabag kay Vice Dean Colton. Oo. Ang ginamit ko kanina ay talagang grade 4 spirit sword. Tumango si Alvin. Ikaw. May kilala kang grade 4 na weapons craftsman. Si Marlon ay nakatitig ng mariin kay Alvin, mahirap para sa kanyang tingin na gumalaw kahit kaunti, at para itong nakaugat kay Alvin. Uri nang. Tumango si Alvin. Uri nang. Natigilan si Marlon. Paano kaya naisip ni Marlon na ang grade 4 na spirit sword na nasa pag-aari ni Alvin ay pino ni Alvin mismo, at ang grade 4 na weapons craftsman na binanggit niya ay si Alvin mismo? Vice Dean Colton. Naunawaan ni Alvin na interesado si Marlon sa grade 4 na spirit weapon, at diretsyong sinabi niya. Kung interesado ka sa isang grade 4 na spirit weapon, maaari kong hilingin sa grade 4 na weapons craftsman na pinuhin ang isa para sa iyo. Kunin mo na lang bilang ibinabalik ko ang pabor na utang ko sa iyo. Siyempre, si Vice Dean Colton ang kailangang maghanda ng mga materyales. Nagdagdag si Alvin sa huli. Maaari kong hilingin sa grade 4 na weapons craftsman na i-refine ang isa para sa iyo. I can ask that grade 4 weapons craftsman na pinuhin ang isa para sa iyo. Sa sandaling ito, ang mga salitang ito na lang ang natitira at walang tigil na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Marlon. Unti-unting namula ang mukha ni Marlon habang nagtatanong. Talaga? Vice Dean Colton, bakit kita lolokohin? Umiling si Alvin at sinabing, bukod dito, masisiguro kung ang grade 4 na spirit weapon na pinino ng weapons craftsman na iyon para sa iyo ay magkakaroon ng minimum amplification na 60%.
529. Alvin. Sabi mo 60% amplification. Sigurado ka? Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng panginginig ng figure ni Marlon, at siya ay nanginginig habang may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Isang grade 4 na spirit weapon na nagbigay ng 60% amplification. Iyon ay isang grade 4 na spirit weapon na pinakamataas na grade sa gitna ng pinakamataas na grade. Kahit na sa buong Darkan Dynasty, ito ay isang pag-iral na maaaring tawaging isang kayamanan. Oo. Tumango si Alvin. Ang grade 4 na spirit weapons na pinino ng weapons craftsman ay lahat ay makakamit ang epekto ng 60% amplification. Pero, Vice Dean Colton, sigurado ka bang gusto mong gamitin ang pabor na utang ko sa iyo sa grade 4 spirit weapon na ito? Tumingin si Alvin kay Marlon at nagtanong. Natahimik si Marlon nang marinig niya ito. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at tumango. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Pagkatapos ng misyon na ito, sabihin sa akin kung anong espiritong sandata ang gusto mong gawing pino. Sa oras na iyon, kokentaken ko ang weapons craftsman na iyon at gagawa ako ng custom grade 4 spirit weapon para sa iyo. Siyempre, pagkatapos kong makita ang weapons craftsman na iyon ay malalaman ko kung anong mga materyales ang kailangan para pinuhin ang iyong spirit weapon. Nang matapos magsalita si Alvin, nakahinga siya ng maluwag. Laking tuwa niya na naibalik niya ang pabor na inutang niya kay Marlon ng napakadali. Tungkol sa bagay na siya mismo ang grade 4 na weapons craftsman ay isang bagay na hindi niya sinabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Sige. Tumango si Marlon at namula ang mukha niya sa excitement. Sa oras na iyon, ipasa sa akin ang detalyadong listahan ng mga materyales at pananagutan kung hanapin ito para sa iyo. Hindi dahil sa hindi inisip ni Marlon ang magiging halaga ng pabor na ito kay Alvin, ngunit ang tukso ng isang grade 4 na spirit weapon ay talagang napakahusay. Hindi niya nakayanan ang tukso. Siyempre, pagkaraan ng maraming taon, labis na ikinalulungkot ni Marlon sa tuwing naaalala niya ang desisyong ginawa niya ngayon. Ang lahat ng ito ay mga bagay sa hinaharap. Umalis si Alvin sa bangin at mabilis na nagpatuloy sa paghahanap. Lumipas ang mga araw, isa-isa. 3 araw ang natitira bago matapos ang misyon, at ang mga puntos ng misyon ni Alvin ay natigil pa rin sa 378 puntos. Sa misyon sa pagkakataong ito, ang Crazy Young Master, si Lucius, ang nangunguna sa ngayon. Ang mga puntos ni Lucius ay nasa 462 puntos. Sa likod niya ay ang Sword Young Master, si Henry na may 422 puntos. Pagkatapos ay si Flame Young Master na may 406 na puntos. Ang voice transmission ni Marlon ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Kasalukuyan kang nakarank sa numero 4. Hindi mahalaga kung ito ay Crazy Young Master, Sword Young Master, o Flame Young Master, pareho nilang nalipol ang dalawang grupo ng mga bandido na tulad mo. Dagdag ni Marlon. Natigilan si Alvin, pagkatapos ay bumantong hininga. Tulad ng inaasahan sa mga numero sa gitna ng 5 mahuhusay na Young Masters, hindi talaga sila simple. Alvin, sa totoo lang hindi ka na masama kumpara sa kanila. Wala kang anumang kaalaman sa Blackwind Ridge. Samantalang silang tatlo ay madalas na nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop sa Blackwind Ridge para magalit ang kanilang mga sarili. Sinabi ni Marlon, kaya, ang kanilang pangunawa sa Blackwind Ridge ay higit pa sa iyo. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nakakita ng dalawang grupo ng mga bandido bawat isa. Biglang naunawaan si Alvin. Bagamat walang mga demonyong hayop sa Blackwind Ridge, ang mga mabangis na hayop ay nagtipon tulad ng mga ulap sa Blackwind Ridge. Sa buong daan, napakaraming mabangis na hayop ang namatay sa kanyang kamay. Ngunit sa kasamaang palad, gaano man kalakas ang isang mabangis na hayop, wala itong dala kahit isang punto. Kung gusto niya ng puntos, kailangan niyang pumatay ng mga bandido. Ako, Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master ay nilipol ang dalawang grupo ng mga bandido bawat isa. Kung gayon hindi ba't ang iba ay walang puntos? Nagtataka na tanong ni Alvin. Paano naging posible iyon? Umiling si Marlon. Ang iba ay marami ang pumatay ng maraming tulisan na nag-iisa.
Hindi lahat ay may iyong tapang, ng ahas na magmaneho ng diretso sa lungga ng kalaban, at pumasok sa pugad ng mga tulisan upang magsagawa ng pagpatay. Nakahanap din si Alger ng isang grupo ng mga bandido. Ngunit siya ay lubhang kapos-palad dahil ang bandidong pinuno ng grupong iyon ay isang pangalawang antas na void prying stage na martial artist. Sinabi ni Marlon, sa huli, muntik na siyang mapatay. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng ating mga tao. Tumango si Alvin. Alger. Nilabanan niya si Alger at alam niya na bagamat si Alger ay isang unang antas ng void prying stage, hindi niya naiintindihan ang force. Siya ay kabilang sa unang antas ng void prying stage na mga martial artist na ang lakas ay nasa ibaba. Ngunit, kawawa nga ang Alger na iyon. Ayon sa mga tuntunin ng misyon sa pagkakataong ito, iniligtas siya ng isa pa at nakatakas ng may buhay, kaya magiging 0 ang kanyang mga puntos. Nalungkot si Alvin para kay Alger. Vice din Colton, maaaring ang grupo ng mga bandido na natitira ngayon ay ang grupo na pinamumunuan ng unang pinuno. Tanong ni Alvin. Eksakto. Sagot ni Marlon saka nagpaalala. Nahanap na nina Alvin, Lucius at Simon ang kinaroroonan ng unang pinuno ng mga bandido at ng kanyang grupo. Ngunit, pareho silang ayaw magsanib puwersa, kaya palagi silang nagkakatampuhan habang nagtatago sa mga anino. Kung tutusin, kung magsanib puwersa sila, tapos kahit napatay nila ang unang pinuno ng mga bandido, pantay-pantay ang paghahati-hati ng mga puntos. Siyempre, ang pinakamahalaga, kahit magsanib puwersa sila, hindi sila sigurado kung kaya nilang patayin ang unang pinuno ng mga bandido. Ang mga salita ni Marlon ay naging sanhi ng pag-iling ni Alvin. Nahanap na ni Crazy Young Master at Flame Young Master ang lokasyon ng first leader ng bandido. Mukhang kailangan kong gamitin ng husto ang oras ko. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nahanap na ni Alvin ang locus yung pinagtatagwa ng unang pinuno ng mga bandido. Kasalukuyan, sa labas ng bangin na pinagtatagwa ng unang pinuno ng mga bandido. Bukod kay Alvin, mayroon ding Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master na nagtatago dito. Bukod sa mga puntos ni Alger na nalinis sa 0 at automatikong na-disqualify, lahat ng iba pang first level na void prying stage na mga mag-aaral ng akademya ay natipon lahat dito. Walang silbi ang pagpapatuloy ng ganito. Ang misyon sa panahong ito ay matatapos sa isang araw. Nang makita niyang late na dumating si Alvin, nagsalita ang Sword Young Master, Henry, para basagin ang katahimikan. Kung ang unang pinuno na iyon ay isang pang-apat na antas ng void prying stage na martial artist, kung gayon maliban kung magsanib puwersa tayong 4, kung hindi, lubos na imposible para sa atin na patayin siya. Sabi ni Lucius. Wala akong tutol, sabi ni Simon. Sa hindi inaasahang oras, ang mga tingin ng tatlo ay bumaril kay Alvin. Si Alvin ay walang pakialam na tumingin sa kanilang tatlo, pagkatapos ay nagkibit-balikat siya. I'm sorry. Hindi ako interesado. Hindi interesado. Dahil sa sinabi ni Alvin, natigilan silang tatlo. Lumubog ang mukha ni Flame Young Master. Alvin, kahit isa lang sa ating 4 ang kulang, malamang na mahirap para sa atin na pabagsakin ang unang pinuno. Magkasama man tayong 4 na umatake, wala tayong sapat na kasiguruhan. Kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, kung gayon kahit na matapos ang oras ng misyon, ang unang pinuno ng mga bandido ay tiyak na magaling pa rin at mabubuhay. Sa oras na iyon, malamang na matukoy ng akademya na nabigo ang ating mga misyon. Kabiguan ang misyon. Dahil sa mga salita ni Flame Young Master, naging seryoso ang mga ekspresyon ni Crazy Young Master at Sword Young Master. Kung ang misyon sa pagkakataong ito ay talagang determinado na maging kabiguan ng akademya dahil buhay ang unang pinuno ng mga bandido, kung gayon ang kanilang mga aksyon kanina ay makikitang walang silbi. Pabayaan na lang na ipaglaban ang void refining fruit. I know that there's some conflicts between US. Pero sana hindi ka na maging petty sa mga oras na ito. Naging mabangis ang titig ni Flame Young Master kay Alvin. Petty. Tumawa si Alvin at tumingin ng malalim kay Simon. Flame Young Master, masyado mong iniisip ang sarili mo. Hindi dahil sa hidwaan mo at sa amin kaya ayaw kong makipagsanib puwersa sa inyong lahat. Sa halip ay dahil pakiramdam ko ay hindi na kailangan.
Ako lamang ay sapat na upang lipulin ang unang pinuno ng mga tulisan. Ang boses ni Alvin ay puno ng kumpiyansa. Nagdulot ito ng pag-freeze ng mukha ni Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang tatlong pares ng nagdududang tingin. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang lumitaw ang isang maliit na ngiti. Ang mga katotohanan ay magpapatunay sa lahat. Whoosh! Sa susunod na sandali, lumipat si Alvin. Sumilip siya sa bangin na pinagtaguan ng unang pinuno ng bandido at ng kanyang mga kampon. Si Alvin ay simpleng nililigawan si kamatayan. Nang makita niya si Alvin na talagang umaakyat, si Flame Young ay may ekspresyon ng paghamak. Manood din ako. Lumiwanag ang figure ni Sword Young Master at sinundan niya ito. Malapit na sumunod si Crazy Young Master sa likod. Gusto kong mapanood ng maayos ang eksena ni Alvin na iniligtas mula sa kamay ng unang pinuno ng mga bandido ni Vice Dean Colton. Sa oras na iyon, ang mga puntos ni Alvin ay mababawasan sa 0. Sumunod si Flame Young Master, at may ekspresyon siyang nasisiyahan sa kasawian ni Alvin. Hindi niya akalain na magagawa ni Alvin na patayin ang unang pinuno ng mga bandido. Bagamat nilabanan siya ni Alvin sa isang tabla noong araw na iyon, hindi siya gumamit ng force o spirit weapon noong araw na iyon. Sa ganang kanya, ang kanyang puwersa ay maaaring mas mababa kay Alvin. Ngunit ang kanyang lakas ay sa halip ay maihahambing sa lakas at puwersa ni Alvin na magkasama. Samantalang bilang ikatlong prinsipe ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom, mayroon siyang grade 5 na spirit weapon. Ito ay isang bagay na napakataas para maabot ni Alvin. Pagkatapos pumasok ni Alvin sa bangin, napansin niya na bukod kay Vice Dean Colton, sumunod din ang tatlong grupo ni Crazy Young Master. Hindi niya maiwasang sumimangot. Vice Dean Colton, kung papatayin ko ang unang pinuno ng mga bandido. Maaani kaya nila ang mga gantimpala ng aking tagumpay at mapapatay ang ibang mga bandido. Nagpadala si Alvin ng voice transmission para tanungin si Marlon kung sino ang nakatago sa gilid. Kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin iyon. Marahil, ang mga puntos ng misyon mula sa isang bandido ay maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay walang alinlangan na isang napakalaking bilang. Katulad ng 378 puntos na taglay ni Alvin sa kasalukuyan. Sa mga puntong ito, ang tatlong Void Prying Stage na martial artist ay nagbigay lamang sa kanya ng 60 puntos, at ang natitirang mga puntos ay pawang mula sa iba pang mga bandido. Kahit na ito ang unang pinuno, siya ay nagkakahalaga lamang ng 200 puntos. Marahil, hindi siya higit na halaga kaysa sa grupo ng mga bandidong nasasakupan niya. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Hindi niya hinanggad na may umani ng pakinabang ng kanyang pagkapanalo. Sa lohikal na pagsasalita, ang paggawa nito ay hindi maituturing na labag sa mga patakaran. Kung mayroon kang kumpiyansa na patayin ang unang pinuno, pagkatapos ay subukan ang iyong makakaya upang patayin ang higit pa sa iba pang mga bandido na may medyo mas malakas na lakas. Sumagot si Marlon sa pamamagitan ng voice transmission. Bagamat pakiramdam niya ay hindi kapanipaniwala na gustong hamanin ni Alvin ang unang pinuno ng bandido ng mag-isa, ngunit nang maisip niya ang pagiging misteryoso ni Alvin, nagkaroon siya ng labis na pananabik sa kanyang puso. Yan lang kaya ko. Hindi na nagulat si Alvin nang makuha niya ang sagot. Patayin. Nanlamig ang titig ni Alvin nang kumislap ang kanyang figure, at tila siya ay nag-transform sa isang unos na humampas patungo sa mga bandido malapit sa pasukan sa bangin. Gaya ng inaasahan sa bandidong pugad na pinamumunuan ng unang pinuno ng mga bandido. Nagkaroon ng half-step Void Stage Bandit at 2 9th level Nascent Soul Stage Bandit sa mga bandido na ito. Nag-react lang ang mga bandido nang humarap sa kanila si Alvin, at agad nilang inatake si Alvin. Sa kalangitan, maraming parang buhay na sinaunang mammoth na silhouette ang namuo. 530. Sa kasamaang palad, ang kanilang bilis ay walang halagang banggitin kung ihahambing kay Alvin. Swish! Sa isang indayog lamang ng kanyang espada, nilipol na ni Alvin ang mga bandidong ito. Kasunod nito, si Alvin ay sumugod sa bangin, at lahat ng mga bandido sa loob ng bangin ay naalarma. Patayin mo siya! Patayin!
Namula ang mga mata ng mga bandido habang desperado silang sumugod kay Alvin. Ang Origin Energy ay lumundag sa ibabaw ng mga saber sa kamay ng mga bandido habang sila ay kumikislap ng mabangis. Ngunit sa kasamaang palad, gaano man sila karami, sila ay tiyak na mga kaluluwa ng mga patay sa ilalim ng espada ni Alvin. Pumapatay ng tao kada 10 hakbang, walang hadlang sa 1,000 milya. Ang kasabihang ito ay eksaktong inilalarawan ng kasalukuyang Alvin. Patayin! 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 Ang espada sa kamay ni Alvin ay parang side ng Death God, ang brush ng hukom na nagpasya sa buhay at kamatayan. Sa tuwing umaatake siya, kikitil nito ang buhay ng isa o higit pang mga bandido. Hindi nagtagal, halos kalahati ng mga bandido sa bangin ang napatay ni Alvin. Dahil sa paalala ni Marlon, halos lahat ng mga bandidong napatay na si Alvin ay nasa ika-8 antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas, at mayroong 3 unang antas na Void Prying Stage na mga elite na bandido sa gitna nila. Ang pag-asa sa kanyang espiritual na lakas upang hatulan ang paglilinang ng mga bandido ay naging dahilan upang ang buong proseso ay napakadali. Sa maikling sandali, ang pinakamalakas sa mga natitirang bandido ay nasa ika-7 antas lamang ng Nascent Soul Stage. Ang mga bandidong ito ay walang takot na takot kay Alvin at lahat sila ay umatras. WHO. Sa sandaling ito, isang mabilis na figure ang lumabas mula sa loob ng kuweba, at sa kalangitan, 7,500 sinaunang mammoth na silhouette ang lumabas sa likuran niya. Ang taong dumating ay nagbuga ng mga alon ng malawak at marilag na aura. Ang aura na ito ay nagmula sa strand ng Earth and Yellow na enerhiya sa Origin Energy sa taong dumating. Lakas ng lupa. Ika-5 antas ng Void Prying Stage. Half-step Advanced Earth Force. Nang hindi ginagamit ang kanyang espiritual na lakas para makita ito, nalaman ni Alvin ang lakas ng taong dumating lamang mula sa 7,500 sinaunang mammoth na silhouette na nabuo ng tao mula sa pagguhit sa enerhiya ng langit at lupa. Hindi nagtagal, isang kulot na balbas na lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ang lumitaw sa harap ni Alvin. Alam ni Alvin na ang taong ito ay dapat ang unang pinuno ng mga bandido. Nang makita ng kulot na balbas na lalaki ang mga bangkay na nakatikip sa sahig, pulang-pula ang bumungad sa kanyang mga mata. Kasunod nito, tinitigan niya ng masama si Alvin at sumigaw ng galit. Anak, pinatay mo ang mga kapatid ko. You deserve death. Samantalang ngayon, si Marlon na nakakubli sa mga anino ay naging malungkot. Ika-5 antas ng Void Prying Stage. Ang unang pinuno ng mga bandido ay talagang nakalusot. Ang tagumpay ng unang pinuno ng bandido ay lumampas sa kanyang inaasahan. Bagamat kahit na nakalusot ang unang pinuno, wala siya sa paningin ni Marlon. Ngunit kay Alvin, walang alinlangan na nagdulot ito ng mas malaking antas ng kahirapan. Ngayon, nakaipon na siya ng lakas habang naghihintay na umatake, at handa siyang iligtas si Alvin anumang oras. Bagamat sa ganitong paraan, mapupunas ang marka ni Alvin, at marahil ay magiging sanhi ng pagdaos-daos ng Void Refining Fruit sa mga daliri ni Alvin, ngunit ito ay mas mabuti pa rin kaysa patayin. Noong nabubuhay pa ang isa, nagkaroon ng pag-asa. Ika-5 antas ng Void Prying Stage. Ang Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master na nagtatago sa mga anino tulad ni Marlon ay namutla. Noong una ay inakala nila na ang unang pinuno ng mga bandido ay nasa ika-4 na antas lamang ng Void Prying Stage, at ito ang dahilan kung bakit naisip ang pagsanib puwersa sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, nang makita nila ang ika-5 antas ng Void Prying Stage na paglilinang ng unang pinuno ng bandido, sila ay ganap na natulala. Kasabay nito, ang mga hibla ng lamig ay lumitaw sa kanilang mga puso. Saganang kanila dahil ang unang pinuno ng mga bandido ay nasa ika-5 antas ng Void Prying Stage, kung gayon kahit na sila ay nakipagsanib puwersa kay Alvin, imposible pa rin para sa kanila na maging katapat niya. Sa oras na iyon, maaaring nilapitan pa nila ang isang sitwasyon na lubhang mapanganib dahil dito at gawin ang taong nasa likod nila na responsable sa pagtatalo ng kanilang mga marka upang iligtas sila. Samantalang ang kanilang mga marka ay mababawasan sa 0.
Alvin, dapat talaga akong magpasalamat sa pagprotekta sa aking mga punto. Kumikislap ang mga mata ni Flame Young Master at bahagyang nasiyahan siya sa kasawian ni Alvin. Ngunit sa sumunod na sandali, napatulala siya. Sa loob ng larangan ng paningin ni Flame Young Master, ang figure ng unang pinuno ay kumislap at nagngangalit habang inaatake niya si Alvin. Sa kalangitan, 7,500 sinaunang mammoth silhouette ang lumabas. Sa sandaling ito, na parang napag-usapan nila ito ng mas maaga, ang lahat ng 7,500 sinaunang mammoth silhouette ay nagkalat ng sabay-sabay sa loob ng isang iglap, at ang mga ito ay nawala ng walang bakas. Samantalang ang figure ng unang pinuno ay huminto sa kalagitnaan at nakatitig sa kawalan. Whoosh! Sa di nagtagal, nakita niyang umatake si Alvin. Tempest Point. Sa pagtataas ng kanyang kamay, itinuro ni Alvin at isang nakakatusok na alulong ang tumunog. Habang ang Origin Energy Point Force ay bumaril mula sa tuktok ng kanyang daliri, ang Half-Step Advanced Wind Force at Half-Step Advanced Lightning Force ay bumagsak dito. Swish! Hiss! Sa isang punto lang, natusok na siya sa lalamunan ng unang pinuno ng bandido. Bang! Kasunod nito, isang madugong butas ang lumitaw sa lalamunan ng unang pinuno, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Ikaw! Ikaw! Pinilit niyang itaas ang kanyang ulo, pagkatapos ay itinuro niya si Alvin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalan ng pag-asa at ayaw. Ang unang pinuno ng mga bandido ay nagpumiglas sandali bago ang kanyang ulo ay bumagsak ng husto, at siya ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Patay. Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang tinitingnan ang eksena sa harap niya, at hindi siya nagulat. Kuya Alvin, pagod na ako, gusto kong matulog. Sa sandaling ito, ang pagod na pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Okay, magpahinga ka na. Sagot ni Alvin habang hinahaplos ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat. Siya lang ang nakakaalam na ang dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang unang pinuno ng mga bandido ay dahil sa kontribusyon ng munting gintong daga. Sa kritikal na sandali, naisagawa ng maliit na gintong daga ang kanyang soul skill, Soul Shaker, sa isang napapanahong paraan, na naging dahilan upang agad na mataranta ang unang pinuno, at binigyan nito si Alvin ng pagkakataon na samantalahin. Sa sandaling ang unang pinuno ay naapektuhan ng Soul Shake Soul skill ng maliit na gintong mouse, ito ay katumbas ng pagkawala ng lahat ng bantay at maging isang tupang naghihintay na katayin, isang piraso ng isda ng chopping block. Pinatay siya ni Alvin sa isang daliri lamang. Ito. Ang mga mata ni Marlon ay dilat na parang mga platito. Bagamat ang kanyang puso ay naglalaman ng bakas ng imahinasyon, at naramdaman niya na marahil ay makapagbibigay sa kanya si Alvin ng isang kaaya-ayang sorpresa, ngunit hindi niya akalain na ang kaaya-ayang sorpresa na ito ay magiging sobrang nakakagulat. Isang ikalimang antas ng Void Prying Stage na martial artist. Hindi man lang gumamit ng Spirit Sword o Force si Alvin, at gumamit lang siya ng purong Origin Energy Point Force na pumatay sa martial artist. Nakita niya ito ng malinaw, ang lakas ng puwersa ng daliri na iyon ni Alvin ay maihahambing lamang sa lakas ng 2,000 sinaunang mammoth, at umasa si Alvin sa lakas na ito upang patayin ang isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Prying Stage na nakaintindi ng Half-Step Earth Force. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo ito kahit na may nangbash sa kanya hanggang sa mamatay. Tulad ng para sa Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master, sila ay ganap na natulala. Sa unang posibleng sandali, ganoon din ang bumangon sa kanilang mga puso. Moherf *** care. Naglalaro ba sila ng dula? Kung hindi, bakit biglang tumigil ang bandidong unang pinuno at dispersed ang kanyang origin energy? Dahil sa eksena kanina, hindi sila makapaniwala. Pagkaraan ng maikling sandali, si Crazy Young Master ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at sumugod siya sa mga natitirang bandido. Marami pa ring bandido ang natitira dahil wala pang kalahati ang napatay ni Alvin kanina. Pagkatapos kumilos ng Crazy Young Master, nakabawi rin sa kanilang pagkagulat si Sword Young Master at Flame Young Master, at pareho silang sumugod sa natitirang mga bandido.
Ilang sandali, walang katapusan ang matinis na sigaw ng mga bandido, at patuloy itong bumangon at bumagsak. Tanging si Alvin lamang ang tumalikod at lumabas ng walang kaunting interes. Iniwan niya ang Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master para maglunsad ng one-sided slaughter sa grupo ng mga bandido. Alvin, hindi ka ba natatakot na malampasan kanila? Hindi mapigilan ni Marlon na matigilan nang makita niya ang mga kilos ni Alvin. Kung tutusin, bagaman ang lahat ng ito ay mga ordinaryong bandido lamang, sila ay nakahihigit dahil sa kanilang malaking bilang. Sabihin mo na kapag nalampasan na nila ako. Nagkibit balikat si Alvin at walang malasakit na ekspresyon. Sa simula, hindi naiintindihan ni Marlon ang kahulugan ng mga salita ni Alvin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto niya ang katotohanan. Napansin niya sa kanyang pagkamangha na sa gitna ng grupo ng mga bandido na pinapatay ni Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master, ang bandidong may pinakamalakas na lakas ay nasa ikapitong antas lamang ng Nascent Soul Stage. Nang ang lahat ng mga bandido ay namatay sa kamay ng tatlong grupo ng Crazy Young Master, ang puso ni Marlon ay nanginginig. Maaaring pinatay ni Alvin ang lahat ng mga bandido na may cultivation sa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage at mas maaga. Isang walang katotohanang kaisipan ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Sa magulong labanan kanina, maraming bandido ang hindi man lang nagkaroon ng oras para umatake. Mahirap para sa kanya na isipin na sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, nagawa pa ring patayin ni Alvin ang lahat ng mga bandido sa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage at mas mataas. Sa sandaling ito, alam niyang si Alvin ang karapat-dapat na numero 1 sa misyon sa pagkakataong ito. Talagang lahat sila ay nasa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o mas mababa. Si Flame Young Master ay may hindi magandang tingnan habang tinitigan niya ang malayong Alvin. Ang swerte ni Alvin na ito ay talagang napakabuti, lahat ng mga bandido na may mataas na cultivation ay talagang pinatay niya. Sa panahon ng misyon ng karanasan sa oras na ito, mas mababa ang paglilinang ng bandido na pinatay, mas mababa ang mga puntos na nakuha. Lalo na ang mga bandido na hindi pa nakakatuntong sa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage, mas mababa pa sila sa puntos. Swerte! Nang marinig nila si Simon, parehong hindi naaprubahan ni Crazy Young Master at Sword Young Master. Hindi nila akalain na ito ang swerte ni Alvin. Sa sandaling ito, ang mga tingin nila kay Alvin ay puno ng takot. Alam nila na si Alvin ay mas nakakatakot kaysa naisip nila. Hanggang sa naalala nila ang eksena kanina, hindi nila maiwasang manginig. Ang unang pinuno ng mga bandido, isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Prying Stage na nakakaunawa pa nga ng half-step Advanced Earth Force, ay talagang walang pagkakataong umatake bago si Alvin. Sa sandaling iyon, ang unang pinuno ng mga bandido ay tila biglang nawala ang kanyang kaluluwa, at nasa awa ni Alvin. Sa di malamang oras ay parang may naisip silang dalawa at nagkatinginan. Maaaring ito ay isang demonyong pamamaraan ni Alvin. Mukhang hindi naglalabas ng palabas si Float Fairy kasama si Alvin noong araw na iyon. Marahil ay alam talaga ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo. Nakipag-usap sina Sword Young Master at Crazy Young Master sa pamamagitan ng voice transmission, at mabilis nilang nakumpirma ang katotohanan ito. Kung tutuusin, sobrang hindi kapanipaniwala ang eksena kanina. Kung titingnan nila ito ayon sa kumbensyonal na logika, halos imposible na mangyari ito. Kaya matukoy lamang nila na si Alvin ang nagsagawa ng kanyang demonyong pamamaraan. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ni Alvin ang kanyang demonyong pamamaraan. Ngunit hindi lang sila naniwala noong isang beses. Sa pagkakataong ito, wala na silang choice kundi paniwalaan ito. Sa sandaling ang unang pinuno ng mga bandido ay nadala sa pagkagambala, walang pagbabago sa mga inscription. Sa madaling salita, si Alvin ay hindi gumamit ng isang inscription. Nanginig ang puso ni Marlon. Marunong ba talaga siya ng demonic techniques? Noong araw na iyon, napansin niya ang eksena ng Flute Fairy, si Arian, na nawawala ng katinoan sa inner hall.
Sa oras na iyon, hindi siya naniniwala na alam ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo tulad ng iba. Pero ngayon, wala siyang choice kundi magduda. 531. Kahit anong isipin ni Marlon at ng iba pa, napatay nga ni Alvin ang ikalimang antas ng Void Prying Stage First Leader ng mga bandido. Bagamat kakaiba ang proseso, hindi nila nalaman na gumamit si Alvin ng panlabas na pinagmumula ng lakas. Sa sandaling namatay ang unang pinuno ng bandido, ang natitirang mga bandido ay mga ligaw lamang na nagkalat sa lahat, at hindi na sila nakapagdulot ng anumang gulo. Sa susunod na walang oras, ang misyon sa oras na ito ay opisyal na dinala sa isang matagumpay na pagsasara. Ang grupo ng mga estudyante ay muling nagtipon sa labas ng Blackwind Ridge at naghanda upang bumalik sa Dragon at Phoenix Academy sa Imperial City. Nasaan si Melody at ang iba pa mula sa Azure Forest Trisect? Hindi nagtagal, napansin ng ilang estudyante na may nawawala. Sa gitna ng mga taong naroroon, bukod sa ilang mga disipulo mula sa Azure Forest Trisect, lahat ay dumating. Totoo. Si Melody at ang iba pa ay nawawala. Nagulat ang maraming estudyante. Tumaas ang mga kilay ni Alvin at hindi niya namalayang nakipagtitigan kay Marlon. Ikaw ang may pananagutan sa pag-record ng score ng grupo ni Melody. Ano ang nangyayari? Tumingin si Marlon sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na damit at nagtanong sa mahinang boses. Napabuntong hininga ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang. Vice Dean, kaninang madaling araw, hindi pinakinggan ng mga Azure Forest Trisect disciples na iyon ang payo ko at kusang gumala sa Blackwind Ridge. Hindi ko sila sinundan. Sumimangot si Marlon, pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ikaw at ang ilan pang mga tao ay hahanapin silang muli. Oo. Sabay-sabay na umalis ang ilang nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Ang mga lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakasuot ng itim ay ang mga taong sumunod sa likod ng grupo ng mga estudyante sa Blackwind Ridge at may pananagutan na itala ang mga resulta ng misyon ng mga estudyante. Balik muna tayo. Sa pangunguna ni Marlon, si Alvin at ang isa pa ay umalis sa Blackwind Ridge at nagtungo sa Imperial City. Sa buong daan, napapansin ni Alvin ang mga titig na madalas na bumababa sa kanya. Bukod sa Vice Dean, Marlon, ang may-ari ng mga titig na ito ay Crazy Young Master, Sword Young Master, Flame Young Master, at Float Fairy. Lalo na ang Float Fairy na iyon, si Arian, ay tumingin sa kanya na may bahagyang komplikadong tingin. Nahulaan ni Alvin na marahil ay alam na ni Float Fairy ang tungkol sa pagpatay niya sa unang pinuno ng mga bandido. Hindi nagkamali si Alvin. Talagang alam na ni Float Fairy ang bagay na ito, at si Flame Young Master ang nagsabi sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang kanyang demonic technique ay talagang makakatulong sa kanya na patayin ang fifth leader ng mga bandido na nasa ikalimang antas ng Void Prying Stage. Nanginginig ang puso ni Float Fairy nang bahagyang malungkot ang magandang mukha nito. Bagamat hindi lang siya sa akademya ang sumang-ayon na alam na ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo, sa halip ay hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Kung mas malakas ang lakas ni Alvin, nangangahulugan ito na mas nasa panganib ang kanyang kapatid na si Zither Young Master. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng kanyang kapatid ay tiyak na mapagtagumpayan ang demonyong pamamaraan ni Alvin at talunin si Alvin. Samantalang ngayon, nagawa na ni Alvin na pumatay ng isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Prying Stage, at ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalala sa kanyang kapatid, si Zither Young Master. Ang Blackwind Ridge ay hindi malayo sa Imperial City, at si Alvin at ang iba pa ay mabilis na bumalik sa Imperial City at sa Dragon at Phoenix Academy. Sa Center Square ng Dragon at Phoenix Academy, bukod sa mga estudyante mula sa Azure Forest Trisect, lahat ng iba pang estudyante ay natipon dito. Samantalang ngayon, ang Vice Dean, si Marlon, ay nakatayo sa harap ng lahat, at may hawak siyang maliit na libro sa kanyang kamay. Nakalagay doon ang mga record ng mga marka ng lahat. Sa kasalukuyan, bukod sa Crazy Young Master, Sword Young Master, Flame Young Master, at Flute Fairy, lahat ay nakatingin kay Marlon ng may pag-asa.
Gusto nilang malaman kung sino ang eksaktong nakakuha ng numero 1 posisyon sa experience mission sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakakuha ng pinakamataas na puntos sa panahon ng misyon ng karanasan sa pagkakataong ito ay makakakuha ng Void Refining Fruit. Sinong Void Prying Stage student ang nakakuha ng number 1 position? Sa anumang kaso, tiyak na hindi si Aljur iyon. Narinig mo na rin ba yung nangyari kay Aljur? Siyempre. Natatakot ako sa mga taong naruroon ngayon, baka iilan lang ang hindi nakakakilala na si Aljur ay nagkamali ng pumasok sa isang bandidong lungga at muntik nang mamatay sa kamay ng 5th leader ng bandido. Kawawa naman talaga si Aljur. Halos 100 points ang nawala sa hangin ng ganito. Maraming mga mag-aaral sa outer hall ang masiglang nag-usap. Si Aljur ay nakatayo sa hanay ng mga estudyante sa inner hall, habang nakikinig siya sa mga nakakainis na bulong na ito ng talakayan, naging sanhi ito ng galit niya hanggang sa nanginginig ang kanyang anyo, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Sa sandaling ito, nahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Bilang isang mag-aaral na Void Prying Stage Inner Hall, nakakuha siya ng 0 sa experience mission sa pagkakataong ito, at tiyak na magiging biro siya. Mahusay ang ginawa ng lahat sa pagkakataong ito. Bukod sa ilang tao na hindi nakinig sa payo at nagkataon na gumala sa Blackwind Ridge. Mabagal na nagsalita si Marlon, at ang ekspresyon ng galit ay lumitaw sa kanyang mukha nang matapos siyang magsalita. Hindi napigilan ni Alvin na matawa sa sarili nang makita ang eksenang ito. Kung ang melody na iyon at ang iba pa ay marinig ang mga salita ni Marlon ngayon, kung gayon kahit na nasa landas sila ng impyerno, malamang na magagalit sila hanggang sa sumabog ang kanilang mga baga, tama ba? Kalmayan ang galit mo Vice Dean Colton, hindi mo kailangang magalit para sa iilang tao na hindi sumusunod sa mga patakaran. Maraming estudyante ang humikayat kay Marlon. Ang malungkot na ekspresyon ni Marlon ay unti-unting lumuwag, at ito ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na huminga ng may damdamin. Marunong talaga umarte itong si Vice Dean Colton. Sa ibabaw pa lamang, hindi mapapansin ng isa ang isang kapintasan. Kung hindi siya concerned party, baka malinlang siya. Ang taong nakakuha ng numero 1 ranggo sa karanasang misyon sa pagkakataong ito ay napagdesisyonan na. Muling nagsalita si Marlon, at huminto siya sa kritikal na sandali, matagumpay na naakit ang mga tingin ng lahat. Ang taong may pinakamataas na puntos ay nakakuha ng 736 na puntos. Siya mismo ang estudyante sa inner hall, si Alvin. Inihayag ni Marlon ng sabay-sabay. Kaagad, ang mga tingin ng lahat kabilang ang crazy young master at ang iba pa na handa sa pag-iisip mula pa noong una ay bumaba kay Alvin. 736 na puntos. Numero 1. Si Alvin ay naging sentro ng atensyon gaya ng inaasahan. 736 points. Abnormal talaga si Alvin. Oo. Ako at ang aking maliit na koponan ay nagtutulungan at gumamit ng lahat ng lakas, ngunit kami ay nakakuha lamang ng 32 puntos. At saka, ito ay mga puntos ng koponan. Si Alvin sa halip ay nakakuha ng 736 na puntos sa kanyang sarili. Tulad ng inaasahan sa walang kapantay na henyo na martial artist ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Tumaas baba ang mga tunog ng papuri. Ang mga tingin ng lahat ng mga estudyante sa outer hall ay puno ng pagpipitagan habang nakatingin sila kay Alvin. Marahil, kung medyo mas malakas lang si Alvin sa kanila, at magkakaroon sila ng pagkakataon na habulin si Alvin, magdudulot sila ng inggit sa loob nila. Ngunit ang kasalukuyang mga nagawa ni Alvin ay isang bagay na hindi nila kayang abutin. Kaya't nagkaroon lamang sila ng paggalang kapag kaharap si Alvin. Ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay palaging napakapangit. Kapag naubos niya ang Void Refining Fruit sa pagkakataong ito, iniisip ko kung hanggang saan ang kanyang lakas. Oo. Sa oras na iyon, sa entablado ng Darkstone Empire, si Alvin ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na magtungo sa Darkan Dynasty upang makuha ang mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa martial competition ng 10 Dynasties. Kung talagang makaka-advance siya sa Darkan Dynasty, magkakaroon ng malaking karangalan ang ating Azure Forest Imperial Kingdom.
Kasabay ng bulong-bulungan ng maraming estudyante sa outer hall sa talakayan, mayroon silang mga pagpapahayag ng pag-asa. Para naman sa iba, hanggat mayroon kang mga puntos, maaari kang magtungo sa Swimming Dragon Hall bukas at makipagpalitan ng mga pamamaraan ng cultivation, martial skills, medicinal pills, spirit weapons, at iba pa. Sa oras na iyon, ang mga puntos ng bawat isa sa inyo ay ipapakita sa bulletin board sa pintuan ng Swimming Dragon Hall. Nang matapos magsalita si Marlon, ikinaway niya ang kanyang kamay. Maghiwa-hiwalay. Naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga estudyante, at sa ilang sandali, tanging sina Alvin at Marlon na lang ang natira. Alvin, pupunta ako sa Imperial Palace para kunin ang Void Refining Fruit ngayon, ipapasa ko ito sa iyo sa hapon, sabi ni Marlon kay Alvin. Salamat, Vice Dean Colton. Tumango si Alvin, pagkatapos ay nagsabi, Vice Dean Colton, maaari ko bang malaman kung anong uri ng Grade 4 na spirit weapon ang gusto mo? Grade 4 Spirit Weapon. Nagningning ang tingin ni Marlon, at sa pagtataas ng kanyang kamay, isang guwantes ang lumitaw sa kanyang kamay. Grade 6 Spirit Weapon. Sa isang sulyap lang, nakilala na ni Alvin ang grado nitong Spirit Weapon Glove. Ang guwantes ay madilim na kulay abo at gawa sa mga espesyal na materyales na napakapambihira. Kung maaari, sana ay masabi mo sa weapons craftsman na i-refine ang Grade 4 Spirit Weapon para sa akin ayon sa glove na ito. Ipinasa ni Marlon ang glove sa kanyang kamay kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin. Sa susunod na ilang araw, hahanapin ko ang weapons craftsman na iyon at tingnan kung anong mga materyales ang kailangan niya. Pasensya na sa abala sa iyo. Bahagyang ngumiti si Marlon, pagkatapos ay nagpaalam bago tumalikod at umalis. Nang umalis siya, baka sa mukha ni Marlon ang bahagyang pananabik. Kahit na siya ay isang revered elder ng Imperial Family ng Asher Forest Imperial Kingdom, mayroon lamang siyang Grade 6 na spirit weapon na may amplification na 38%. Sa kasalukuyan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng Grade 4 na spirit weapon na nagbibigay ng 60% amplification, at naging sanhi ito ng kanyang labis na kasiyahan. Hanggat binago niya ang kanyang espiritong sandata, ang kanyang lakas ay mapapabuti sa pamamagitan ng lakas ng halos dalawang sinaunang may sungay na dragon. Anong uri ng paniwala iyon? Pagkaalis ni Marlon, bumalik si Alvin sa inner hall. Kakapasok pa lang niya sa inner hall nang mapansin niya ang nagbabagang tingin. Ito ay tiyak na Flame Young Master. Alvin. Biglang, isang malakas na boses ang narinig sa tenga ni Alvin. Kasunod nito, nakita ni Alvin na umalis si Flame Young Master sa kanyang sariling patio at naglakad, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Interesado ako sa Void Refining Fruit na iyon. Sabihin ang isang presyo. Tumigil si Alvin sa kanyang mga yapak at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Simong bago sinabing walang pakialam. Labis akong interesado sa Void Refining Fruit din. Kung makakahanap ka pa ng isa para sa akin, maaari mong sabihin ang anumang presyo. Ikaw. Lumungkot ang mukha ni Simon at bahagyang nagalit dahil sa kahihiyan. Kung wala kang ibang kailangan, huwag mo akong harangan. Ang titig ni Alvin ay tila may dagdag na panlalamig. Bumilis ang tibok ng puso ni Simon. Ngayon lang niya naalala ang eksenang pinatay ni Alvin ang unang pinuno ng mga bandido sa Blackwind Ridge kaninang umaga. Ang Alvin na ito ay nagawa pang pumatay ng isang 5th level Void Priang Stage Martial Artist. Sa sandaling ito, kahit na ayaw ni Simon, maaari lamang siyang tumabi. Kaninang umaga, matapos ang unang pinuno ng mga bandido ay patayin ni Alvin, alam niyang malayo siya sa laban ni Alvin. Kahit sa lawak na nagpigil na si Alvin ng kalabanan siya noong isang beses. Kung hindi, kapag naisakatuparan ni Alvin ang demonyong pamamaraan na iyon, malamang na madudurog siya ni Alvin sa isang galaw. Mukhang pagod na pagod si Little Gold. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, hinawakan ni Alvin ang maliit na gintong daga na nakapatong sa kanyang balikat at bahagyang inilagay ito sa mesa. It was all thanks to Little Gold today. Kung hindi, imposibleng mapatay ko ang 5th leader ng bandido.
Talagang hindi ko akalain na ang unang pinuno ng mga bandido ay talagang isang 5th level Void Priang stage martial artist. Nang maalala niya ang eksena mula kaninang umaga, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Ngunit, maswerte na ang unang pinuno ng mga bandido ay hindi isang inscription master sa unang antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, o isang ordinaryong martial artist sa ikalawang antas ng Void Initiation Stage. 532. Pagkatapos ng lahat, ang spiritual force ng maliit na gintong mouse ay nasa unang antas lamang ng Void Initiation Stage ngayon, at ang mga limitasyon nito ay napakahusay. Hapon ng araw na iyon, dumating si Marlon at ipinasa ang Void Refining Fruit kay Alvin. Ang Void Refining Fruit ay ganap na gatas na puti, malakristal at translucent. Sa isang sulyap pa lang, maglalaway na ang bibig sa inggit. Naka-cross-legged si Alvin sa kama. Uminom siya ng Void Condensing Pill pagkatapos ubusin ang Void Refining Fruit, at pagkatapos ay nagsimula siyang magtanim. Kasabay ng nakapagpapagaling na lakas ng Void Condensing Pill at Void Refining Fruit na sumasailalim sa kanyang katawan, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nagsimulang lumakas ng walang katapusan. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Si Alvin ay nagpalipat-lipat ng kanyang mental cultivation method, at ang origin energy sa kanyang katawan ay walang tigil na lumakas at bumuti, na parang hindi nito alam ang pagkahapo. Sa kanyang paglilinang, nakalimutan ni Alvin ang oras. Samantalang ang paglilinang ni Alvin ay dumaranas ng napakalaking pagbabago. Hindi nagtagal bago dumating ang cultivation ni Alvin sa unang antas ng Void Priang Stage sa matinding bottleneck nito, at pagkatapos ay bumagsak ito sa bottleneck para tumungo sa ikalawang antas ng Void Priang Stage. Pagkatapos niyang makapasok sa ikalawang antas ng Void Priang Stage, ang lakas ng gamot ng Void Condensing Pill at Void Refining Pill ay makapangyarihan pa rin, at nag-fuse sila sa origin energy ni Alvin upang magpatuloy sa pag-ikot gamit ang pamamaraan ng mental cultivation ng Lightning Worm Method. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, tumigil si Alvin sa paglilinang nang maramdaman niyang ang origin energy sa kanyang katawan ay nakaramdam ng pagiging puspos. Ang pagmamadali ay hindi nagdadala ng tagumpay. Kasabay nito, malinaw niyang naramdaman na mayroon pa ring malaking halaga ng nakapagpapagaling na lakas ng Void Refining Fruit na natitira at nakatago sa loob ng kanyang dantian. Samantalang ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Condensing Pill ay sa halip ay ganap niyang hinigop. Kapag lubos kong nalaman ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Refining Fruit, dapat ay makapasok na ako sa ikatlong antas ng Void Priang Stage o mas mataas pa sa maikling panahon. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata, at ang mga dumadaloy na ilaw ay kumislap sa loob. Ang aking espiritual na lakas ay dumaan sa isang antas kasama ng aking paglilinang. Sa kasalukuyan, ang aking espiritual na lakas ay 2 antas pa rin kaysa sa aking paglilinang. Ang ika-4 na antas ng Void Priang Stage. Isang ngiti ang ipinakita ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang mga natamo sa pagkakataong ito ay napakahusay. Squeak squeak! Isang alon ng sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at ngayon lang napansin ni Alvin na ang maliit na gintong daga ay nagising na mula sa hindi malamang oras. Kuya Alvin, gutom na ako, gutom na ako. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga ay lubhang apurahan. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay bumangon siya sa kama at binuksan ang pinto ng silid bago pumasok sa looban. I'll go ask them to prepare good food for you now. Actually, nagugutom na rin ako. Whoosh! Ang maliit na gintong daga ay naging isang gintong liwanag na bumagsak sa balikat ni Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, si Alvin at ang maliit na gintong daga ay kumain ng masasarap na pagkain. Samantala, sinamantala ni Alvin ang pagkakataong tanungin ang manggagawa tungkol sa oras. Ang sagot na nakuha niya ay lumampas sa inaasahan ni Alvin. I've actually cultivated for 10 days. Sa madaling salita, pwede na akong lumabas ulit. Sa unang posibleng sandali, naisip ni Alvin ang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild, si Rolly. Ayon sa kasunduan sa pagitan nila ni Rolly, gagabayin niya si Rolly sa Tao of Weapons Refinement bawat buwan.
Munting ginto, mabilis na tapusin ang iyong pagkain. Lumabas tayo, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Squeak squeak, tuwang-tuwa na tumango ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay sinimulang kainin ang kanyang pagkain. Makalipas ang maikling sandali, nilinis na niya ang dalawang bahagi ng mga delicacy. Kasunod nito, dinala ni Alvin ang maliit na gintong mouse at umalis sa Dragon at Phoenix Academy. Nang umalis siya sa pagkakataong ito, naramdaman ni Alvin na na-refresh ang kanyang isip. Ito ay hindi lamang dahil ang kanyang paglilinang at espiritual na lakas ay nakakuha ng isang pambihirang tagumpay, ito ay higit pa dahil napansin niyang walang sumusunod sa kanya. Sapat pa ang oras, maglibot tayo sa Imperial City. Malinaw ni Alvin na ang dalawang dakilang Guardian Elder ng Asher Forest Trisect ay nakulong niya sa Inscription Formation. Kaya't ang mga miyembro ng Asher Forest Trisect ay hindi dapat magsagawa ng anumang mahusay na paggalaw laban sa kanya sa maikling panahon. Kaya, wala siyang alalahanin. Squeak squeak, biglang sumigaw ang maliit na gintong daga at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, anong lugar ito? Napakabango. Ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin ay nagpalaki sa marangyang gusali sa kanyang harapan ng may interes. Tumingin si Alvin at nakita ang malalaking salita sa plate, Spring Night House. Kasalukuyan, sa pasukan ng Spring Night House ay nakatayo ang isang grupo ng mga babae na may makapal na makeup na walang tigil na humahatak sa mga taong dumaraan habang sila ay nagsasalita at humahajijek sa magagandang boses. May pagkakatulad ang mga target nila, lahat sila ay lalaki. Natural na mahulaan ni Alvin kung ano ang lugar na ito na isang tinde ng bulaklak, isang bahay aliwan kaysa sa mga lalaki na naghahanap ng kasiyahan. Spring Night House. Ang pangalang ito ay medyo katulad ng Spring Breeze House ng Black Armor City. May bakas ng alaala sa mukha ni Alvin. Noong panahong iyon noong nasa Aurora City pa siya ng Crimson Sky Kingdom, sumali siya sa Genius Camp ng Iron Blood Army para makakuha ng pwesto sa Paladin Academy. Sa mga araw sa Genius Camp, dumaan siya sa maraming uri ng pagsubok sa daan. Sa huli, ang huling pagsubok na kanyang kinakaharap ay ang pumunta sa Black Armor City ng kalapit na kaharian upang magmaneho ng wedge sa pagitan ng Lian Clan at ng Black Armor Army. Sa oras na iyon, ginamit niya ang nag-iisang anak na lalaki ng Black Armor Army Commander ng pagiging mahilig sa kababaihan para matagumpay na makumplito ang misyon. Genius Camp. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Nang maalala niya ang napakaraming eksena noong panahong iyon, parang kahapon lang iyon, ngunit kung tutuusin, maraming taon na ang lumipas. Young Master, naparito ka ba para magsaya? Mas gwapo ka, paano kung sasamahan kita? Isang babaeng may makapal na makeup ang lumabas mula sa Spring Night House, pagkatapos ay naglakad patungo kay Alvin at ngumiti ng mapang-akit habang gumagalaw upang hawakan ang kamay ni Alvin. Sumimangot si Alvin at kumislap ang kanyang anyo upang maiwasan ang babae. Kumunat ang noo ng babae bago ngumisi habang umungol. Kung wala ka dito para magsaya, bakit ka nakatitig sa pinto ng Spring Night House natin? Umalis ka na. Hindi nilayo ni Alvin na pag-usapan ito, at balak niyang tumalikod at umalis. Whoosh! Sa sandaling ito, pinamunuan ni Alvin ang isang alon ng napakalamig na tunog ng hangin mula sa kanyang likuran. Sampal! Kasunod nito, isang malinaw na tunog ng sampal ang umalangaw-ngaw. Young Master Cole, bakit? Bakit mo ako sinaktan? Kasabay nito, narinig ni Alvin ang boses ng patutot na nag-aabang kanina. Ngunit, ang tinig ng patutot ngayon sa halip ay nagpahayag ng kababang loob na nagmula sa puso. Mababang lingkod. Kilala mo ba kung sino siya? Sa tingin mo ba ay maaaring kutsain siya ng isang tulad mo? Kasunod nito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Si Alvin na orihinal na nagnanais na umalis ay narinig ang boses na ito, at pagkatapos ay tumigil ang kanyang katawan sa paggalaw bago lumingon. Sa isang sulyap lang ay nakita ni Alvin ang Sword Young Master, si Henry, na ang damit ay hindi malinis at maayos.
Sa kasalukuyan, isang babaeng may maselang at magandang hitsura ang nakasabit sa katawan ni Sword Young Master. Ang babaeng ito ay mas maganda kaysa sa babaeng may makapal na makeup. Namutla ang ekspresyon ng babaeng may makapal na makeup nang marinig niya ang Sword Young Master. Sword Young Master, sino ang Young Master na ito? Masyado akong curious. Ang babaeng nakapulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Henry at nakabitin sa kanya, ay nagsalita ng may kaaya-aya at magaan na boses habang nagtanong. Duan ang apelyido niya, ano sa tingin mo? Ibinaba ni Sword Young Master ang kanyang ulo para halikan ang pisngi ng babae. Duan. Nanlamig ang mukha ng babae nang marinig ito, saka nagtatakang sabi pagkaraan ng ilang sandali. Hindi kaya siya ang henyong alagad ng 7-star sword sect na si Alvin. Ang pinakapangit na henyo na martial artist na kinikilala ng publiko sa ating Azure Forest Imperial Kingdom. Eksakto. Tumango si Sword Young Master pagkatapos ay tumingin kay Alvin. Alvin, dahil pumunta ka sa pintuan ng Spring Night House, gusto mong sumama sa akin at maglaro. It's my treat, how about it? Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Sword Young Master, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi ko gusto ang mga ganitong uri ng mga lugar. Si Sword Young Master ay tumingin ng malalim kay Alvin nang marinig niya ito. Kasunod nito, ang tingin ni Sword Young Master ay bumaba sa mga ibabang rehiyon ni Alvin, at nagtanong na may malalim na kahulugan na nakatago sa loob ng kanyang mga salita. Alvin, hindi kaya may mali ka sa departamentong iyon? FK off. Galit na sinabi ni Alvin, mayroon kang mali sa departamentong iyon. Dapat mong kontrolin ang iyong sarili, mag-ingat o baka mawalan ka ng laman ang iyong katawan at maapektuhan ang iyong paglilinang. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Alvin at umalis, at hindi na niya pinansin si Sword Young Master. Ngunit ang pagkakataong magkasalubong ngayon ay hindi mahahalata na palapit sa distansya sa pagitan nilang dalawa. Natakot ang babaeng may heavy makeup hanggang sa nanginig ang kanyang figure nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Alvin. Kahit na siya ay isang puta, narinig niya ang mga alingaw-ngaw na nagdulot ng maraming talakayan sa Imperial City. Ang dating disipulo ng 7-star sword sect, si Alvin, ay nakakuha ng una sa experience mission ng Dragon at Phoenix Academy sa pagkakataong ito, at nakakuha ng spirit fruit na inaasam ng mga eksperto sa Void Prying stage. Ang isang figure na tulad nito ay kailangan lamang magsabi ng isang salita para mamatay siya ng walang kabuluhang kamatayan. Nang makita niya si Alvin na tumalikod at umalis, at hindi niya ito inintindi sa kanya. Bang! Hindi na niya nakayanin pa, bumagsak siya sa lupa, at bahagyang nakabawi ang kanyang mukha na mapatlas sa sukdulan. Samantalang ang mga nakapaligid na manunood ay nag-react sa nangyari. So siya si Alvin. Tulad ng inaasahan ng kinikilala ng publiko na numero 1 henyo sa kasaysayan ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Siya ay talagang bata. Ang pulutong ng mga tao ay pinanood si Alvin na naglalakad sa di kalayuan, at unti-unti lamang silang naghiwa-hiwalay matapos mawala ang figure ni Alvin sa kanilang mga mata. Munting kagandahan, magpatuloy tayo. Niyakap ng Sword Young Master ang babae sa kanyang mga bisig at marubdob na hinalikan ito bago lumipad paakyat sa Spring Night House. Bumalik sa kalmado muli ang pinto ng Spring Night House. You can FK off. Sa hinaharap, ang ating Spring Night House ay wala ng taong katulad mo. Sa sandaling ito, isang babae na mukhang madam ang lumabas sa Spring Night House, at hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon habang galit na sinaway niya ang babaeng may makapal na makeup na nasa lupa. This is your indenture contract, scram quick. I'll take it as I'm fking unfortunate. Malinaw, natakot ang ginang na baka dumating si Alvin kahit na mamaya. Tiningnan ng babae ang indenture contract sa kanyang kamay, at matagal na siyang hindi nakabawi sa kanyang pagkagulat. Hindi niya akalain na makakakuha talaga siya ng blessing in disguise. Nitong mga nakaraang taon, ang pinakadakilang hangarin niya ay kumita ng sapat na pera at bilhin muli ang kanyang kalayaan. Ngunit hanggang ngayon, ang perang nakolekta niya ay lubos na hindi sapat. Ngayon, isang mahusay na pay ang nahulog sa kanyang ulo ng ganito.
Sa ilalim ng maraming kakaibang mga tingin, ang babaeng may makapal na makeup ay lumuhad sa sahig at magalang na yumuko ng 3 beses patungo sa dulo ng kalye. Siya lang ang nakakaalam kung bakit siya yumuko at kung kanino. Si Alvin ay natural na hindi alam ang lahat ng ito. Naglibot si Alvin sa buong umaga, at pagkatapos niyang kumain sa isang restaurant, muli siyang nakarating sa main guild ng Weapons Craftsman Guild. Ang magandang babae pa rin ang magalang na dinala si Alvin sa ikatlong palapag. Guest, pwede ka nang pumasok sa sarili mo. Magalang na sinabi ng magandang babae kay Alvin bago tumalikod sa kanyang magandang hubog na maselang figure at umalis. Tumango si Alvin saka itinaas ang kurtina sa ikatlong palapag bago naglakad papasok ng may malalaking hakbang. Alvin. Kakapasok lang ni Alvin nang marinig niya ang isang nagulat na boses na lumabas mula sa loob. 533. Narinig lamang ni Alvin ang kanyang boses ngunit hindi siya nakita, ngunit nakumpirma ni Alvin na ang may-ari ng boses ay hindi ang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, si Rolly. Boses ito ng isang binata. Bukod dito, sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na napakapamilyar ng boses. Nang iangat ni Alvin ang kanyang ulo, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Baliw yang master. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang makita ang binata sa harapan niya. Ang taong nakatayo sa harapan niya ay walang iba kundi ang Crazy Young Master, si Lucius, na isang estudyante rin ng Dragon at Phoenix Academy. Noong panahong iyon, si Lucius din ang unang nireranggo sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi kailanman naisip ni Alvin na makakatagpo niya si Lucius dito. Lucius, Rolly. Pwede bang? Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at hindi niya maiwasang manghula. Alvin, bakit ka pumunta dito? Pumunta ka para hilingin sa aking lolo na pinuhin ang isang grade 6 na spirit weapon. Pagkatapos niyang magulat, nagtanong si Crazy Young Master. Hindi. Umiling si Alvin. Mukhang hindi mali ang hula niya. Ang Crazy Young Master, si Lucius, ay apo ni Rolly. Ang apo ng Weapons Craftsman Guild's Master. Sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang kanyang status ay hindi mababa sa Flame Young Master. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang Flame Young Master, si Simon, ay ang ikatlong anak ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang ikatlong prinsipe ng Imperial Family. Sa Azure Forest Imperial Kingdom, matayog ang kanyang katayuan. Samantalang ang Weapons Craftsman Guild ay isang pag-iral na hiwalay sa kontrol ng Azure Forest Imperial Kingdom. Bilang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, kahit na nakilala ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom si Rolly, kailangang tretuhin siya ng Emperador ng magalang at may kaukulang paggalang. Hindi. Natigilan si Crazy Young Master. Tapos pumunta ka para hanapin ang lolo ko. Master, dumating ka na. Sa sandaling ito, isang matanda na boses ang tumunog mula sa loob ng silid sa loob. Kasunod nito, isang matandang lalaki na may refreshed spirit ang lumabas, at siya ay magalang na yumukod kay Alvin. Ang kalapit na Crazy Young Master ay ganap na natulala. Ang kanyang lolo ay yumukod kay Alvin. Bukod dito, ang kanyang lolo ay magalang na tinawag si Alvin bilang guro. Ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lucius na hindi sapat ang lakas ng kanyang utak upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Kung si Alvin ay pinalitan ng isang matanda na kulay abo, maaaring hindi siya nagulat. Ngunit si Alvin ay isang binata na mas bata pa sa kanya. Guildmaster Driscoll. Nakangiting sagot ni Alvin. Ang eksenang ito ay pumasok sa mga mata ni Crazy Young Master at naging sanhi ng kanyang pagkagulat. Ang kanyang lolo, ang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, ay yumukod sa isang 25 taong gulang na binata, at ito ay naging dahilan upang siya ay hindi makapaniwala. Ngayon, ang taong yumukod ng kanyang lolo, ang binata na nakakagulat na bata pa ay talagang tapat na tinanggap ang lahat ng ito. Sino ang makakapagsabi sa akin ng eksakto kung ano ang nangyayari sa FK? Halos mabaliw siya sa inis.
Nakita ni Rolly si Lucius na nakatingin sa kawalan habang nakatayo siya doon sa gilid, pagkatapos ay nakasimangot siya habang sumisigaw sa mahinang boses. Bilisan mong lumapit at yumuko sa guro na ito. Lolo! May napagkakamalan ka ba? Kamukha ko siya, at estudyante lang siya sa Dragon at Phoenix Academy. Paano siya magiging master? Sabi ni Lucius na may mapait na ngiti. Sampal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, katatapos lang magsalita ni Lucius nang si Rolly ay tila nag-transform sa hangin para kumislap sa gilid ni Lucius, pagkatapos ay diretsyong hinampas sa likod ng kanyang ulo. Ah! Nakaramdam ng kirot si Lucius at sumigaw. Bow! Naging mabangis ang mga tingin ni Rolly, at naging dahilan upang hindi mapigilan ang buong katawan ni Lucius na manginig. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang seryoso ang kanyang lolo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, alam niyang kung patuloy niyang susuwayin ang kanyang lolo, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Master! Sa huli, inihanda ni Lucius ang kanyang sarili at tumango kay Alvin, at maaari itong ituring bilang pagpupugay kay Alvin. Salutation ang tawag mo dyan. Ang boses ni Rolly ay tumunog sa isang napapanahong paraan, at ang kanyang tono ay naging mas mabigat. Tinakot nito si Lucius hanggang sa muling nanginig ang kanyang katawan, at nagmamadali siyang yumuko kay Alvin. Guro! Bahagyang nag-aalinlangan si Alvin kung tatawa o iiyak habang pinapanood ang eksenang nasa harapan niya. Master, walang galang itong apo ko, sana huwag mo siyang sisihin. May apologetic expression si Rolly habang nakatingin kay Alvin. Guildmaster Driscoll, huwag mo nang banggitin. Katulad nga ng sinabi ni Crazy Young Master, katulad ko siya, estudyante lang ako sa Dragon at Phoenix Academy. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng hiwalay na relasyon. Umiling si Alvin at ngumiti. Guro, anong kakayahan ng taglay ng batang ito para maging karapat-dapat na tawagin mo siyang Crazy Young Master? Master, huwag mag-atubiling tawagin na lang siyang Little Lucius sa hinaharap. Magalang at magalang na nagsalita si Rolly kay Alvin. Ang kalapit na Lucius ay may walang magawa at mapait na ekspresyon. Alvin, ano nga ba ang gamot na ibinigay mo sa aking lolo? Bakit pakiramdam ko bigla na lang siyang nahihilo? Ang bahagyang walang magawang pagpapadala ng boses ng Crazy Young Master ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Hindi senior ang lolo mo, matino siya. Sumagot si Alvin ng buong seryoso. Ito ay itinuturing na matino. Napaawang ang sulok ng bibig ni Lucius nang marinig niya ito, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Sa huli, gumamit si Alvin ng mga aksyon para patunayan ang lahat. Kasabay ng pagtataas ni Alvin ng kanyang kamay at pag-flip ng kanyang palad, isang hibla ng kulay asul na apoy ang nagliyab sa kanyang palad. Ang asul na kulay ng apoy ay nagngangalit at gumagalaw ng hindi mapakali, at tila kaya nitong sunugin ang lahat. Blue-colored weapon flame. This is a grade 4 weapon flame. Si Lucius ay ganap na natulala habang nakatingin sa grade 4 na weapon flame sa kamay ni Alvin, at mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang lahat ng nasa harap niya ay totoo. Nakabawi lang siya sa kanyang pagkabigla nang patayin ni Alvin ang weapon flame. Ngayon, sa wakas naintindihan na niya. Hindi nakapagtataka na ang lolo ay napakagalang kay Alvin, at tinawag pa niya si Alvin bilang isang guro. Kaya lumalabas na si Alvin ay hindi lamang isang henyo na martial artist, siya ay isang grade 4 na weapons craftsman. Grade 4 armas craftsman. Ang pag-iisip pa lang ay hindi na napigilan ng kanyang puso ang manginig. Bilang apo ni Rolly, natural niyang alam kung gaano kahirap ang Tao of Weapons Refinement. Maging siya mismo ay hindi nakatapak sa landas ng pagpipino ng mga armas dahil hindi sapat ang kanyang likas na talento sa pagpipino ng mga armas, at ito ay isang panghabang buhay na panghihinayang niya. Hindi pa 25 taong gulang, mayroon pang cultivation sa void prying stage, at ang kanyang mga nagawa sa Tao of Weapons Refinement ay matatawag pang ang heaven-defying. Isang grade 4 na weapons craftsman. Talagang hindi ka panipaniwala. Lumakas ang damdamin ni Lucius at nahirapan itong kumalma pagkaraan ng mahabang panahon.
Masyadong malaki ang pagkabigla na dinala sa kanya ni Alvin. Magsimula na tayo. Maya-maya, narinig ni Lucius ang boses ni Alvin, at napansin niya na kasama si Alvin na nagsasalita, ang kanyang lolo, ang guildmaster ng Armas Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom ay nakatayo sa gilid na parang isang masunuring estudyante at tahimik na nakikinig kay Alvin na nagsasalita tungkol sa Dao of Refinement Weapon. Bagamat wala siyang alam tungkol sa Dao of Weapons Refinement, naunawaan niya na ang kanyang lolo ay nakinig ng may matinding interes. Hindi lang iyon, may mga tanong pa ang kanyang lolo paminsan-minsan. Samantalang si Alvin ay makakasagot sa kanyang lolo sa unang posibleng sandali sa bawat pagkakataon, at pinapayagan ang kanyang lolo na maliwanagan sa isa. Baliw. Tiyak na baliw ang mundong ito. Paanong mangyayari ang isang hindi kapani-paniwalang bagay? Sa sandaling ito, naramdaman ni Lucius na ang mundo ay nasa kaguluhan. Bakit manganak ang mundo ng isang halimaw na tulad ni Alvin? Kung sinabi na bago ngayon, naisip pa rin niyang ikumpara ang kanyang sarili kay Alvin, ngayon, isang alon ng kawalan ng kapangyarihan ang kanyang naramdaman. Hindi lamang nalampasan siya ng natural na talento ni Alvin sa martial Dao, ang mga nagawa ni Alvin sa Dao of Weapons Refinement ay naging dahilan ng pagiging napakababa ng lolo na pinakaiginagalang niya para ikumpara kay Alvin. Isang grade 4 na weapons craftsman. Sa karaniwan, ito ay isang pag-iral na ang iba't ibang dinastiya lamang ang nagtataglay. Ngayon, ang isang pag-iral na tulad nito ay lumitaw sa Azure Forest Imperial Kingdom at lumitaw sa kanyang mga mata. Pinakamahalaga, ito ay isang binata na wala pang 25. Napakabilis na lumipas ng oras ng isang hapon. Hindi naman masama ang iyong kakayahan sa pag-unawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka nagkaroon ng mahusay na patnubay ng guro at maraming maling landas ang tinahak mo. Masisiguro kung sa loob ng kalahating taon, tiyak na magiging grade 5 na weapons craftsman ka. Sabi ni Alvin kay Rolly. Sinabi ni Rolly na may mapagpakumbabang ekspresyon, lahat ng ito ay dahil si Master ay mahusay sa pagtuturo. Sige, gabi na, aalis na ako. Nagpaalam si Alvin kay Rolly at tumalikod, nagbabalak na umalis. Lucius, samahan mo si Master pabalik sa Dragon at Phoenix Academy. Tandaan na makinig sa Master sa Dragon at Phoenix Academy. Kung sasabihin mo sa akin na maglakas loob kang maging walang galang kay Master, hindi kita mapapatawad. Tumingin si Rolly kay Lucius habang nagtuturo, at nang matapos siyang magsalita, bahagyang naging seryoso ang kanyang tono. Sige po lolo. Mapait na ngumiti si Lucius nang sumang-ayon siya. Sa daan. Baliw na yang Master, sana wag mong sabihin sa iba na grade 4 ako ng weapons craftsman. Mabagal na nagsalita si Alvin. Don't worry, I'm not a big mouth. Besides that, don't call me crazy young Master in the future. Otherwise, kapag nalaman ito ng lolo ko, natatakot ako na diretsyong mabali niya ang mga paa ko. Nang matapos siyang magsalita, walang magawa si Lucius. Wala siyang kinatatakutan maliban sa lolo na higit niyang iginagalang. Huwag kang matawag na crazy young Master. Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang ang isang maliit na ngiti ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung gayon, dapat kitang tawaging Little Lucius sa hinaharap. Mukhang maganda ito. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lucius. Pwede mo bang direktang tawagin ang pangalan ko? Ano? May objection ka? Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Lucius. Kailangan mo ba akong tumulong sa pagrereklamo sa lolo mo? Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Lucius nang marinig niya ito, ngunit nalilito siya sa sasabihin, at lubos siyang natakot. Alvin, kinain mo ang Void Refining Fruit 10 araw na ang nakalipas at dapat ay nakalusot ka na sa ikalawang antas ng Void Prying Stage, tama ba? Paano kung may spar tayo? Nang makita niyang nasa harapan lang nila ang akademya, nagkusa si Lucius na hominin si Alvin. Kahit kailan. Nagkibit balikat si Alvin at walang malasakit na ekspresyon. Kasunod nito, pumasok silang dalawa sa Dragon at Phoenix Academy, pagkatapos ay nakahanap sila ng hindi nagamit na espasyo bago tumayo ng magkaharap. Hayaan mo muna akong sabihin. Hindi mo magagamit ang iyong demonyong pamamaraan. Bago sila magsimula, nagdagdag si Lucius ng maaga.
Demonyo Technique. Natigilan si Alvin. Ang kakayahang ginamit mo 10 araw na ang nakakaraan upang gawing mataranta ang unang pinuno ng mga bandido, sabi ni Lucius. Biglang naunawaan si Alvin. Kaya lumalabas na ang tinutukoy ni Lucius ay ang soul skill ng Little Gold. Baka ba sa tingin mo ay katapat mo ako pagkatapos kong makalusot kung hindi ko gagamitin ang mga diskarte ng demonyo? Ngumiti si Alvin. Malalaman natin kung kalaban kita pagkatapos nating mag-away. Malakas na kumpiyansa ang lumitaw sa mukha ni Lucius. Kasabay nito, humakbang siya palabas at ang origin energy sa kanyang katawan ay nagngangalit at tumataas. Ito ay tulad ng isang piraso ng apoy na sumisikat. Whoosh! Sa kalangitan, 4,000 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condense sa anyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.